Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge niyan. Okay guys, bracket B na tayo at ito na yung pangalawang battle na re-review natin dito sa bracket B. At nakita niyo naman, iniba ko ng konti kung paano ko siya reviewin sa mga usual na ginagawa natin. Usually kasi pag ang format natin is kung sino nasa taas ng bracket ay yun yung una natin, pero this time since ito na yung last na battle, last na tournament from the past ang re-review natin sa flip top, iniba ko ng konti. Pagdating sa bracket B, inumpisahan natin sa dulo at uploaded na yung Balakid versus Jin. Ngayon naman, Spade versus Sparrow. So, Sparrow, ito ba yung kino-call out lagi ni Damsa? Feeling ko ito yung kino-call out lagi ni Damsa na hinihingi niya kay Enigma, 'di ba? Si Spade, si Goryo, 'di ba? Alam naman natin kung gaano kalakas si Goryo ngayong ano, 'di ba? Especially nung 2021 run niya. Isang solidong performance 'yun para kay Goryo or kay Spade. So ngayon, proceed tayo since wala naman ako masyadong sasabihin pa dito. Si Sparrow, first time ko siyang mare-review. And tignan natin kung bakit kino-call out siya ni Bossing Damsa. Okay? So, proceed tayo. Spade versus Sparrow, pangalawang battle review sa bracket B. Game. Kay Spade, pakinggan o. Una sa lahat, gusto ko muna sabihin happy birthday Flip Top! At congrats kay Enigma kasi 3 taon na liga niya. Pero hayaan niyo muna karnihin ko tong hinaan niya sa akin, pulutan, papantayin ko lang ang mga paa. Kasi ako'y nag-aamok na lasinggero mambubulabog sa gabing to. Pakisabi sa lahat ang miyembro na 187 na maganda ng River Song pagkatapos ng Grain Assault 4 dahil ngayon 9 libing mo. At gusto mo, babarangan ko pa yung labi mo para pag kinain ka ng lupa, poging-pogi ka. Pero mas baliw ka pa kay Harry, mas may sapa ka pa kay Joproms kung aasa ka pa makakaahon ka. Alam kong alam mong malas ka, kasi sa akin ka natapat. Parang ang gamong-gamong nilapit sa nagiliyab na apoy. Ako yung Terminator na walang pusong tatapos sa'yo dahil pinrogram lang ako para sa dalawang bagay, boy! Search and destroy! Kasi ako si Spade, isa sa mga most hated na MC dito sa battle na to at pati sa ligang to. Maraming gusto magpatawag sa pagbabangka ako dahil hango sa simbolo ng pangsugal yung plaka ko. Pero ngayong gabi masusubukan mo. Mas ayos kung tataasan mo yung pusto mo. Kasi di ka lang masasapawan na masusunugan ng bahay, matutokis pa kita, tangina mo. At sino ka nga pala uli? Sparrow? Ikaw ba yung sikanong poser pag nag-itim na overall mukhang kokong namatay? Sobrang itim na budi mo kakulay na yan ng singit na nasunog na bangkay ng Bombay. Kaya hindi mo naglalaboy sa GR Ompilay. Pinapatira yan, titin mo parang inakay. Sa buhay mong sablay, kailangan mo ng gabay. Kaya ikay tinangay ng kapalaran dito sa liga para makilala mo ako. Ang tunay mong itay. Pero real talk, alam kong taga Malabon ka. Kung saan laganap ang leptospirosis pag nagbaha 7 feet deep. At balita ko, ikaw raw ang pinakasikat na pokpok hunter sa inyo. Doon sa Mulawin Street. Oo, tirador ka ng pokpok. Yung titi mo sa buday, labas-pasok. Back and forth. Sobrang libog mo, tinitira mo pa quick. Ilolang prosi habang naka-pek short. At member ka ng Malabon Thugs. As in, Malabon Thugs. Sige nga,
Tumitigas sa mga mata ko. Look into my eyes para malaman natin kung sino talaga ang ready for war kabilang sa mga frontline warriors. Hindi ka notorious pag kaya you can assure a map. Isa ka lang sa mga addict na weedman at Buddha Lavas. Hindi ka BNK, hindi ka taga East 99, kaya paano ka magiging tagish bone? Ubus na ang days of your life, maliligaw ka sa crossroads, wala ka ng resurrection, at evil paradise ang iyong magiging home. Di ko gets yung reference, kaya I will let it through. At, nakuha mo? Pero wala na akong pakialam sabihin may gumamit na ng anggulong to. Process improvement ang pinakita ko at di imitation. Ultimo sila Bill Gates sa ganao ng software. Para gawin mas efficient, ang tawag doon innovation. Mga banat mo walang sense, walang relation. Mapupublish ka, powderization. Ako magbubura sa eksena to hanggang tuloy ang maglaho. Total extermination! Time. Unang banat kay Sparrow. Okay. Hindi ko alam kung mag-agree kayo, pero I think hindi ganon ka-direkta yung atake ni Spade dito. Yun lang. Yun lang yung masasabi ko doon. Hindi siya ganon ka-direkta. Para sa akin, generic. Para sa akin na naman. Kung kayo is na gustuhan nyo yung ganong performance ni Spade at nalakasan kayo, shoutout sa inyo. Pero ako, para sa akin personally, sa preference ko, on my own opinion, I think that was generic. Pwede niyang spit yon kahit hindi si Sparrow yung kalaban niya. 'Di ba? Pwede kasi hindi siya ganun. Yung sulat niya is hindi built for Sparrow. Kumbaga, more on lyricism, more on technicalities yung naging highlight ni Spade dito, and yung punto, yung suntok is hindi ganun kadirekta. Yun lang, ganun lang kasimple yung explanation doon para sa akin. Pero props doon, malinis, maayos, tuloy-tuloy, walang naging aberya sa performance niya, walang choke, tuloy-tuloy. So, okay yung performance, but the quality of writtens para sa akin hindi siya ganun ka epektibo. Okay? Sparrow, pakinggan natin. 2 minuto, pakinggan. Bago ang lahat, check. Yo, sound. Bago ang lahat, Enigma, huwag mo na akong orasan, parang ako mo na. Baka sabihin na naman ng iba dito, maiksi yung ginagawa ko eh. Kaya sumusunod lang naman ako sa patakaran mo, di ba? Titigil lang ako pag gusto ko. Dahil mainit ang ulo ko. Tangina. Tinuturing mo akong merienda, Spade? Pues, tangina mo, tuturin din kitang pulutan ko. Tapos, bilang pambungad lang, teka lang, medyo kasi nasilito ng konti. Pero bilang pambungad, gusto ko lang tanongin na lahat ng nandito. Sino dito pumunta para suportahan to? Sila lang, di ba? Konti, di ba? Kaya ngayon, Spade, simula pa lang, dapat ay matutunan mong tanggapin na sa kahit na sa paanong aspeto, mutig na mananatili kang uhaw sa respeto. Kaya ang mga barat mo tunaw sa konkretong, di ka na binababa ko sa sariling konsepto na pangalan mo isinisigaw na sa kumpletong para ako'y malabo kang magtagumpay sapagkat kahit kailan ay wala pa nakakasapaw na butaw kay Sparrow. Ina mo, lalo na kung pabilisan lang to. Baka kanina pa kita iniwan ng milya-milya sa karerahan sapagkat karakter mo na ang pagiging malata at malansa pa sa isda. Parang puki ng nanay mo kaya hindi pwedeng ilaban ng pasariwaan. At kung suntukan ng to, Spade, kahit kanan ako, kaya kitang labanan ng kaliwaan. Kaya wag mo nga asamin na ako'y mayabangan. Tsaka mo na lang siguro ako pag malakihan, Spade, pagka nagagawa mong pagpapakapagod sa rap game na to, ay nasisimulan mo ng pagkaperahan. Alam ko siguro alam ko na iniisip mo. Iniisip ng karamihan sa mga nandito at iisipin ng mga kapanood neto na masyado ako mapagmalaking tao. Wala naman akong panalo sa flip-top. Kaya mag-alala, naiintindihan ko dahil wala naman yung pinagkaiba sa tuloy na mundo ng hip-hop. Halos karamihan, puro walang kwenta lang ang sumisikat. Pero maiba tayo. Alam mo, Spade, pagtapos ng laban natin, kung maaari lang ay pwede mo na ang kasuhan ng child abuse.
Dahil ang mga tira may pang menor de edad. Hindi ka maaari makipantay sa akin sapagkat ako yung tipo na kahit mag-menor de kalidad. Oo, sabihin na natin anong ahong por, naging pabaya ako't bumaligtad. Kaya nga isinumpa ako sa sarili kong duturugin kung maikat nung makakaharap ko't alang-alang sa mga taga-suporta ko, iiwasan ko na maging tamad. Kaya sa lahat ng mga sumuporta sa akin, nag-abang, salamat. Marami, pasensya na. Lalo na sa'yo, Sir Enigma, pasensya na, tao lang. Alam ko sa 2 talo lang bumaba ang pagtingin mo sa akin. Kaya hindi kita masisisi kung ba't tinaharap mo ako ngayon sa pipitsugin. Kaya tinaharap mo ako sa pipitsugin sa kabila ng marami namang magagaling. Lahat na yata ng rapper sa Pilipinas magaling, pati yung Bobo magaling. Eto 2030 na, nandito pa rin, tumag pa rin. Hanggang ngayon wala pa rin pangalan na iukit. Spain, mas pogi ka lang sa akin ng konti, pero mas mabango ang pangalan ko sa'yo ng 1,000 ulit. At hindi ka nakailan pababango kahit ilang ligong ulit. Sana tinuloy mo na lang yung nakagawian mong racket. Ang mamaklat magpaservice sa puwet, Mr. Gigolong Punet. Kaya kahit gano'n ka pa magpakalalim, magmimistula ka ng mababaw. Lumipat ka man parang kalapate na magdalena, mababa. At sa prosesyon ng pag-iibigan ng kapatid mo si Shea, gano'n mang kahaba. Sa uli si Shea magmimistulang flower. Ikaw spade, o tama-tama. Pangalawang ka sa pinakamababa. Pangalawa ka sa pinakamababa, tapos yun yung pinapangarap. Nakalunin ako, yung talento mo hindi naman likas. Dinadaan mo lang sa konting pagsusumikap. Spain, nagkakabulbul ka palang, veterano na akong hip-hop. Kaya nangangahulugan lang sa pagpalag mo sa akin ay para kang nagbigti. Sigurado ang pagkamatay mo, pero bago yan matatay ka muna sa hirap. Oo, pero sino ka ba naman ako kumpara sa nakalaban mo dating hari? Si Sparrow lang ako, ng Malabon Tags, pero anak ng rap game na maituturi. Kaya hindi maari sa akin ang yung mga pagbabaka sakali para sa karir mo, dahil para lang yung titi mo, hindi mo may pagmamalaki. Dahil alam ng nakakarami na mababalak ang pamantayan ng flip-top noon, kaya ka naisali. Pero kung ngayon yun, mag-audition ka sa Minefields, baka bugbugin lang kita sa labas. Kasi hindi ka malakas, masyado ka pang mabait, malambot ka pa sa sipon, magpahangin ka pa ng konti para tuluyan kang maging kulangot na matigas. Okay, medyo ano yan sa akin. Ang epic lang ng mga nagre-react dun sa likod, no? Hindi ko alam kung totoong nagre-react ba sila dahil naaangasan sila sa mga linya ni Sparrow or mga tropa ni Sparrow yun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, or nantitrip. Maraming choices. Maraming pwedeng rason kung bakit sila naghihiyawan. It's either tropa nila si Sparrow, nantitrip, or sadyang nalalaksan sila doon. Trip nila yung mga linya, we don't know eh. Pero ang epic lang para sa akin kasi ito sa personal preference ko hindi naman siya ganun kabigat eh. Hindi siya ganun kalakas. Hindi nga siya masyadong dumidiin or dumidikdik para kay Spade eh. Actually parehas sila ng performance level na hindi naging ganun ka-epektibo. 'Di ba? Itatabla ko yung round 1 sa score na di ko alam kung isa 7 or isa 6 ko yun eh. Kasi ganun talaga yung naging dating sa akin. Kasi pag 7 points, possible may mga pa dun eh. May mga effective na lines pa dun eh. Na tumatama eh. 'Di ba? Ganun ako magbigay ng 7 points, 'di ba? Nagbibigay ako ng 6 kapag choke. 'Di ba? Pero this time wala akong makukot eh. Wala akong makot dun sa round 1 nila parehas. Diba? Nag-aantay ako ng isang malakas na linya for the both MCs. Pero, yun eh. Round 2 na tayo, pero yung round 1 parang dumaan lang sa akin. Hindi ko masyadong naramdaman yun. Diba? So, itatabla ko muna yun sa 6 points. Hindi sila nag-choke, pero yung performance level nila is para sa akin sobrang baba nun. Yung energy nila, baba rin. So, kung i-breakdown naman natin sila per category, in terms of pretense, I think the same sila ng sulat na hindi direct for each other. Pangalawa, performance. Yung performance level nila, para sa akin, magkapares din. Yung delivery, pares eh. As in, identical talaga. So, I can't decide pa dito. Pares silang ineffective sa round na to. Pares silang may indirect or walang tawag dito. Walang mga
linya na built for them. Walang direct na suntok, walang mabigat na suntok. So ganun ganun ko siya nakita. So 1, hindi sila nag-choke, pero I'll go with 6 dito. Tabla 6, round 2. Oh, yung mga nasa likod, oy, tahimik lang naman, oh. Pakinggan nyo, spade, pare. Yo! Sabi mo yung nanay ko, di sariwa. Estilo mo, bulok. Yung nanay mo, tinira ko, dinalbasan siya. Lumabas sa kanya ang pek-pek, luga, pati tulok. Yo! Estilo mo palang pare ko. Talagang sobrang outs. Pinapag-audition mo ako sa Minefields, champion ako ng tryouts. Ooh, yun lang. Pero pagdating sa pabilisan ng rap, sige, ikaw na si Flash. Yung nagmamadaling bumigas sa mga walang kwentang liriko. Pero ngayong gabi, daig mo pag na-slash. Dahil kasing talas ng Bonifacio yung mga linya ko. Pero kung tayo yung mga anyong tubig, isa nung lumaragas sa mababaw na batis lang ang katulad mo. Samantalang ako'y kagataan parang Pasipiko. At kahit maging isda ka pa, malulunod ka pa rin sa lalim ko. Sabi mo, bilis ka, di ba? O sige. Pero kung pagjabang tol, kain tapatan ng 2 betlog ko yung ginagawa mong pagdo-double time. Kaya kong mag-anak na 3 panganay sa iba't ibang babae. Ang tawag doon, triple time. At kahit pagod ka pa para maklital. Para masabi lang na kaya mo mag-quadruple time. Dahil itong one time na pagkatalo mo sa akin pagkapanalo ka sa'yo ay magiging kwento at alamat. Once upon a time. Pero speaking of once upon a time, ano itong nababalitaan kong mga kwentong sobrang addict mo sa pagiging mabilis. Drug racing na ang bagong hobby mo. Pero kahit nanalo ka raw sa mga karera nyo, nagbabenta ka ng mga ari-arian nyo. Pero sana huwag kayong malito. Pag sinabi kong drug racing, hindi unahan ng kotse yung tinutukoy ko. Dahil para kay Sparrow, ang definition ng drug racing ay di pabilisan ng auto, kundi pabilisan humigop ng bato. Ha? Tang ina siya bupa. Kaya pala, yung mga tropa mo nako-confuse. Kala nila, rapper/athlete ka. Kasi pag tinatanong ko nila kung anong trabaho mo pag hindi ka nag-rap, sabi mo, runner ka. Ha? Ano yun? Ayos ginagawa mo ba yun para dikit ka sa tulak mo para makalibre ka score? Mas burago pa pala sa buraot. Para ang fan na hindi nanood ng live at nag-aabang na ng libreng footage yung kahon 4. At anong ibig sabihin ng Sparrow sa Italian? Gunshot? Wow! Mafyang mafia. Parang John Gotti. Sobrang mafia wannabe nito. Magpapatudo daw siya sa dibdib. Hello Kitty. Pero may ba tayo? Seryoso. Paano mo kuwawa sa akin kung simpleng audio o ingay ka lang? Tawagin mo on gypsum board, soundproof ako. Tunog ng putok ng baril ka lang. Pero kung usapang baril lang, kaya ka tang patumbahin gamit yon. Wanna try? Kaya kong pitasin yung mga patin na katawan mo gamit ang aking Glock 18 pati FN57. Mga bakal mo, kaya kitang pasayawin habang i-sprayan kita ng MP5 na AB Mac 10 pati AK-47. Papatalusan kita ng bala ng carbine ng SG-552. Walang silbihang Kevlar pati helmet mo. Papasakan ko yung puwet mo ng smoke pati HC grenade habang nilolollipop mo yung Desert Eagle ko. At kahit magaling ko umilag, ubusin ko yung bala ng AUG pati machine gun ko sa'yo hanggang tamaan ka ng headshot. At pag gumamit ako ng sniper mode, AWP, makakaral ka sa kanta ni Eminem na Lose Yourself. Kasi literal, you'll only get one shot. Nice. At nga lahat sa mga di nakagets, gusto ko lang pakita, pagdating sa barel, kaya ng tulad kong nerd gumamit nun. Kaya wag mo akong hahamulin sa Counter-Strike Sparrow. Kasi magmumukha ka lang bakla. Kasi mapapasubo ka sa akin doon. Pero mabigay sa pangalan mo, Sparrow. Pag nisip ko, sounds really good. Noong unang beses ko marinig yung pangalan mo, ang pumasok sa utak ko, restaurant na may pizza, spaghetti, lasagna, Italian food. Kaya sa madaling salita, simot lang sa akin tong sibog na to. At kung ang Sparrow isang ibo na kuway dragon, magmimisto lang tinga ka lang sa mga pangil ko. Nice. Pakalawang banat kay Sparrow. Ayun. Okay. Better round. Although hindi ko masyadong binigyan ng mga maraming pause or stop yung round 2 ni Spade. Para sa akin, better round compare sa round 1. Sabi ko nga, sa round 1, hindi, para sa akin sa opinion ko, sa preference ko, hindi siya ganun kadirekta for Sparrow. Sobrang flat nun. Syempre, naging highlight doon kung paano magsulat si Spade. Yung technicalities, yung lyrical, yun yung pinaka naging highlight. Pero yung hinahanap ko, yung mga punchlines, yung mga setups, yung mga haymakers, yun yung wala. Kaya nga sabi ko is hindi
ko nakita na yung sulat niya is built for Sparrow. Kasi para sa akin, it was so very generic na pwede niyang na-spit kahit hindi si Sparrow yung kalaban niya. Pero, the evolution, di ba? The evolution from round 1 to 2 is, or was, big. Kitang-kita, no? Maraming quotables dito. Mas direkta, mas naging epektibo, mas kumokonekta, 'di ba? Maganda 'yon. Inumpisa niya sa rebuttals. Although hindi ganoon kabigat yung rebuttals niya, pero yung opener, as opener, magandang ano 'yun, magandang signal 'yon. Then pagpasok niya sa sulat niya about dun sa especially yung paggamit niya ng mga ano, yung hindi siya gun burst Gun burst ba kung matawag? Sige, basta yung paggamit niya ng mga barrel sa linya. Ang ganda nun. Ang ganda sa akin nun. Kasi ako as a SF player, sobrang relate ako dun sa mga barrel na sinabi niya. Nag-counter ako, pero ang first online game talaga na nalaro ko is SF. Kaya hanggang ngayon nag-SF ako. So yun lang. Kaya kapag may mga nag-gun bars, 'di ba? About pag nagsasama sila ng kinds of guns sa nila, sa linya nila, nakaka-relate ako doon. At some point, hindi naman lahat, pero at some point nakaka-relate ako doon. So yun, round 2 ni Spade para sa akin, very effective. Masasabi ko na andito na yung hinahanap ko na direkta kay Sparrow. Almost, 'di ba? Almost lahat ng lines niya is for Sparrow. Doon ko na feel yung effectivity, doon ko na feel yung direktang mga suntok ni Spade para kay Sparrow. 'Yun. Diyamak na mas okay itong round 2. Okay? Round 2 ni Sparrow, pakinggan natin. Tignan natin kung tatapat yung performance niya sa round 2 ni Spade. Yo, total gusto mo pala ng usapang pamilya. Tangina mo, kala mo hindi kita ganong kilala? Aminin mo, pag nagbibihis ang kapatid mo sa harapan mo, tinitigasan ka. Tangina mo. Tapos kumakalaka pa ng once upon a time, tangina mo, walang pambata, walang silbi. Ang dahil mong bilanggit na barel, tangina mo, pellet ganyan, wala kang pambili. Titi lang kaya mong paputukin, gago. So ngayon, ang kulit no? Hindi ko alam kung sino sila, kung kaano si Sparrow, pero hindi sila nagre-react, 'di ba? Sa mga nakapanood ng live, sa mga nakapanood na ng live sa Flip Top, 'di ba? Lagi sinasabi ni Boss Arik na react accordingly. 'Di ba? So, I think dito sa part na 'to hindi sila ganon. Tapos may ganito ako na experience Kwento ko lang. Laban ni sa Insane Battles, laban ni Blaser at ni Dave. Napanood ko yun ng live Napanood ko ng live yun. At para sa akin, may mga ganitong reaction na kahit na hindi ganun kalakas yung linya, so, ang lakas ng reaction. So parang ganun. Kami nung live na yon, nagtitinginan na kami. Kami nila naalala ko kami nila Shaboy yun kami nila Makoy. Kung kilala niyo si Makoy, syempre kilala niyo si Shaboy. Diba? Nagtitinginan na kami doon, nagingitian na kami na parang ang sinasabi namin hindi nga nagre-react accordingly. So yun, tatawa na lang kami, nagingitian na lang kami namin yun, pag may mga ganong reaction. So yun, share ko lang kasi dito about dito sa Spade vs Sparrow, yung mga audience dito sa mga verses ni Sparrow, ganito sila mag-react, pero kapag kay Spade, tahimik sila. So halata no? Proceed tayo. titi lang kaya mong paputukin, gago.
So ngayon, gusto ko lang malaman mo na napakamalas mo naman at napatapat ka pa sa ikatlong labang ko. Ngayon, uubusin ko ang tapang at yabang mo. Uuwing panalo ka lang siguro kung pupusta at tatayaan mo ang kalaban mo. Dahil kahit pagpalagay na natin na 6 na talampakan lang mula sa ibabaw ng lupa ang lalim ko, sapat na yon para sa'yo, para di na makapagdulot ng sakit ang mabubulok na pangalan mo. Etong unang gabi ng isang buhay, eto ang unang gabi ng lamay mo. Kaya sana imbis na naganda ka sa pagsusulat, mas naganda ka na lang ng pampakape. Alam mo siguro, mainit ang dugo ko sa mga tolongkis na tulad mo, kaya mas minabuti mo na lang magpaape. At bakit galit na galit ka pag dinadama yung syota mong Makate, ay yung kapatid mong Makate? Yun ang buburaot kay Shei, pero bago niya bigyan, tinitira niya muna sa puwet. Ang ina mo. Pero teka, alam mo, ito, para lang sa kaalaman mo kahit manghiram ka pa ng tapan sa alak, hindi ako sa'yo para mangamba. Kampante lang ako kahit sabayan mo na rin ang pag-argila ng talino sa droga. Baliwala ka pa rin sa tournament na to, imposible kang maging banta, bata. Alam mo kung bakit? Hindi ka kasi nakakatakot ang ina ka. Mag-i-intro ka na lang ng laban mo sa flip-top, love song pa. Pero teka, mawalang galang na. Walang galang na. Ngayon ko na napansin, ganyan ka pala. Pag oras ng laban sa camera, nagpapakit pa. Gusto pala nito ng exposure di sana nagpa-camshot ka sa muka. Sinasayang mo lang oras ko, puta ka. Nakakapanginayang lang. Spade, sana lang, pinalaglag ka na lang ng tatay mo nung nasa bahay, tae ka pa niya. Ang hinanaputan, di ba? Pero malayo Ito seryoso Sa dami na naganap mong laban, ito na siguro may pinakamahusay na magagawa mo sa pakikipaglaban, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing mahusay ka. Ang punto ko lang, aanin mo pa ang maging magaling sa pandinig at paningin ng iba kung para lang mag-iba ako magpapatulong ka pa sa iba. Tangina mo, konyo! Paano mo yung mga bando? Paano mo mabibigyan ng diin? Yung mga hilanda mo, para lang damit mo, bitin. Hindi, pero ito, alam ko, wala naman sa pananamit ng talento Pero gusto ko lang malaman mo, Mr. Jigo Lumpunet, na kahit kailan na hindi ka dito magiging paborito. Dahil ang kaya mo lang naman gawin kung anong napapanood mo rito. Katulad ng iba para manalo, gagayahin kahit sino, manghihingi ng info, tas kakanahan naman ng educational na para kunyari matalino. Hindi ko sinasabing tanga ka. Hindi ko sinasabing tanga ka. Bigla ko lang talaga naisip sa kabilang banda. Marami na kasing Smaglas, marami na ditong Delo, marami ng Balakid, Rooney, Juan Lacy at kung sino-sino pa. So ang tanong, ito, tanungan lang. Sinong pinaparami mo sa kanila? Paano ka naging iba? Dito sa flip top, may naiambag ka ba? Ba't napakayabang mo? May napasikat ka na bang kanta? Kinokonta ka na ba ng mga organizer para i-guess ka? Binabayaran ka na ba para i-collab ka? May tumatawag na ba sa iyong idol? Nagpapapicture, nagpapapirma, tapos ngayon lalabanan mo ko? Spade, tangina bakit? Mahusay ka ba? Ina mo, dahil ko tanong, di ba? Pero isa lang naman na pwede mong isagot wala. Ay. Muling banat! Wala. Yun, speaking of wala. Malinaw para sa akin na Spade yung round 2. 8-6 to para sa akin. Wala akong mako-comment pa doon sa round 2 ni Sparrow. I think 1 and 2 ni Sparrow almost the same. Unlike kay Spade na from round 1 nag-evolve from round 1 na ganun yung performance na matamlay, pagdating sa round 2 para sa akin umangat ng konti. At nakita ko yung mga effective na linya ni Spade para kay Sparrow. So I think malinaw naman na sa pagkakataon na to kay Spade yon. Bigyan ko ng ng 8-6 na score. Then kay Sparrow naman hindi ko maramdaman talaga yung performance ni Sparrow. Hindi ko maramdaman. Hindi ko masabi na tumatama, even may mga direktang linya siya. Actually, 50-50 pa nga yun Pwede pa. Nagbabanggit siya ng pangalan ni Spade para masabi na direkta yung mga linya niya. Pero kahit sabi nating palitan mo yung Spade na yun. Halimbawa, sabi nating kalaban niya si Delo. Yung mga sinasabi niyang Spade, sabihin mong Delo yun. Pasok pa rin 'Diba? Ganon yung approach ni Sparrow. So, I think hindi pa naka-A game si Sparrow sa battle na to. And feeling ko may mga times na or may mga instances na na nakakalimot siya, nag-freestyle siya. Feeling ko lang. So, I think 1 and 2 ni Sparrow the same. Then round 2
2 ni Spade, malinaw sa kanya yun. So, 6-6 sa round 1, 8-6 sa round 2, and that's 14-12. Ang baba ng score. Round 3. At kay Spade, oh. Ang minuto, pakinggan. Yo, tinira mo yung kapatid ko. Wala ka na bang ibang anggulo? Sobrang wak mo, nandadamay ka ng mga taong di kasama sa laban na to. Masamang ugali mo, madalim ang pagkatao mo. Kasi nga, literal, anino ka lang sa pagiging speedstar nila Miko at Smaglas. Kaya Judas, huwag kang mag-angas, hindi ka malakas pag ako nabadas. Baka matulad ka kay Pacquiao, bigla kang mag-planking dyan sa canvas. Okay. Pero may binagit ka sa laban nyo ni Max na hindi ko natin. Kaya sorry sa mga rappers na hindi nagbabattle dito. Wala akong masamang ibig sabihin. Wala akong balak na madilim. Gusto ko lang patunayan na pagdating sa larangan, di pa sapat ang kaalaman ng moong na to. Kaya tawagin nyo akong rapist dahil akong pupunit at bibiyak at magtatanggal ng pagka-inosente mo. Sabi mo sa Pampanga, pag di nauso ang flip top, lahat ng mga MC na kilala sa pagbabattle, at hindi sa kanta, mawawala isa-isa. Pero para sa akin, nagmukha ka malaking tapo, di madaling mabasa, kasi alam ko deep inside, insecure ka. Isa ka sa mga rappers na hindi matanggap, na mas gusto ng mga tao ang pagbabattle, kaysa sa mga nonsense na kanta mo. Kaya paano mo nasabing uso lang ang flip top, kung itong sabagit sa hip-hop, at sa mga MC tulad mo at tulad ko? Ha? Isa ka sa mga pinakaayaw ko. Yung mga nangihilang pababa, mga utak talangkang, hindi kaya harapin kung anong totoo. Mga baklang nauna sa eksena na parang nauna sa karera, na mga nakilala sa battle scene na to. Wala may kasalanan kung masinahangaan ang mga battle MC kaysa sa mga nagbabad sa recording tulad mo. Aminin mong katotohanan, isa ka rin sa mga bulaan sa bignis sa kasikatan, kaya sumali ka rin dito sa ligang to. Diba? Kaya huwag kang ipokrito. Punto. At alam kong tunay na essence ng pagiging MC. Kaya wag mo akong gagawing tanga ka. Kaya kung sumulat ang sarili kong out, bumugas sa mikropono, kahit sa freestyle, ibabaon pa kita. At sa lahat ng mga kapatid kong hindi nagbabattle, wala akong masamang intensyon, alam niyo yun. Gusto ko lang sabihin kung walang flip top, malamang, novelty, jologs, at baduy pa rin ang tingin sa atin ng mga tao hanggang ngayon. Gusto mo? Kasi malakas na yung hip-hop ngayon, pero alam ko mas malakas ka. May nagtip sa akin na crossbreed ng Filipino at Japanese ka pala. Tang ina, ilan kaya titinaya ako sa pumasok sa kiki ng nanay mo para mabuo ka niya? Ha? Anong pilido mo? Wasakiki? Waratiti? Pero sa akin magiging half Filipino, half Japanese ka talaga. Isang bulot lang sa akin katanis, tilong hitin, bisurugi, kenshin, nimura, mahati ka sa dalawa. Pero, huwag mo isipin metaphor lang yun. Baka magulat ka, gawin ko sa yun. Kumahan yung dugo mo dito, itong bisag na yung bagong Malabon. At pag nag-spark kami nito, mawawala ng spark to. Magkakaspasam tong sparong to. Kasi pagdating sa sport na sparring, si Spade ay parang Spartan na di ko na kailangan hugutin ng espada ko. Ha? At alam kong Carmelon tunay mong pangalan. Pero sorry, di ubra yung swagger mo sa akin, New Yorker, I'm the chosen one you cannot beat. Di ako si Dwayne Wade na para maging taga Miami, pero paparamdam ko sa iyo ang aking hit. Di ako schizophrenia para maging arsonista. Tawagin mo akong Akainu, kasi susunugin kita sa volcanic flames. Kahit maglagay ka pa ng Anthony sa dulo ng pangalan mo, hindi ka magiging MVP dito hanggat andito ako. Tawagin mo akong LeBron James. Time, huling banat! Okay. Strongest round ni Spade, round 2 para sa akin. Then pagdating sa round 3, parang one step behind yung performance niya. Kung dami ng punchlines na kumonekta kay Sparrow, I think round 2 yun. Pero enough naman or better naman tong round 3 ni Spade compare sa round 1 niya. So, ganun. So, nasa gitna yung performance ni Spade sa round 3. 'Di ba? Gitna siya ng 1 at 2. Strongest round, no doubt, round 2. Ang daming quotables doon, ang daming pasok doon, ang daming punchlines doon, at effective yung mga yon kay Sparrow. Pagdating sa round 3, yes, effective pa rin, andun pa rin yung punchlines, pero I think hindi siya ganon karami. Di ba? Yun lang. Kung ano man yung iba pang explanation ko sa round 2, ganun din naman yung maging explanation ko sa round 3, pero ang pinagkaiba lang, mas marami lang mga tumamang linya sa round 2 compare sa round 3. Kaya para sa akin, one step behind yung performance ni Spade dito sa round 3. Pero kanya pa rin to, I think. Diba? Round 3, Sparrow, pakinggan natin. Paro, 2 minuto. Alam, Spade, hindi mo napapansin yung mga ginagawa mo. Walang kakwenta-kwenta, walang laman, dinadaan mo lang sa konting comedy, gago. Masyado mo naman pinupuna yung kanta ko. Kumpara mo naman sa kanta mo, Spade. Tangina, tanongin mo ilan sa mga naandito, kabisado kanta ko. Tanga.
Dahil yung kanta ko pinag-isipan. Sinulat ko na may pagmamahal. Ikaw, espada ka pa nalalaman. Ano ka, samurai? Ano ka, spanday? Ano, pero ito, ganito na lang. Ganito na lang sa third round. May silang. Kung hindi ko man magamay ang galawan dito, mas baguhin natin ng konti. Yung mismong rapratang pinagarihan ko, siyang dadaling ko dito. Kaya Spade, makinig ka, tumuto ka na maigi sapagkat sa mga oras na to, ay pawasakan ka pagkatapos sa akin na ang pinakamalakas na aras kahit na nakaparas, di ka na para makatakas. Bubutasin na ka na dahil ako, ang papamalas na makabagong tulog sa Pinas. Ano? Raprata na. Raprata na tayo konti ha. Spade, dapat na maunawaan mong hindi ang isang katulad mong pipigil sa layunin ng dila pinagpala na pinta naman na ng bala ang dila para muli maiangat ang bandila ng hip-hop na binababoy ng iba kung ikaw lang sino ka. Baka batukan lang kita, tutukan mo na maigi para malaman mong iba. Ako sa kanila, di ba ako ganong kilala pero ang mga gumagay sa aking paraan ay napakarami na. Napakarami na kung tutuusin. Hindi na mabilang ang mga nabilang at nahiban sa pilikan ng kandilan. Di mapigilan kung ikaw lang makaitubig sa apat at mapauwi ka lang agad at ikasubi mo lang bata sapagkat nakatumbas ko'y parang 10 rapper na nakabatak. Parang motor trade sa lakas manghatak. Parang nagsakat nag-araro kaya ng babaka. Magutong Parang moto trade sa lakas manghatak. Gago. ikaw lang makaitubig sa apat at mapauwi ka lang agad at ikasubi mo lang bata sapagkat nakatumbas ko'y parang 10 rapper na nakabatak. Parang motor trade sa lakas manghatak. Parang nagsakat nag-araro kaya ng babaka. Magutong ikumpara sa pambatang tantos ni Abra o sinamang makatang ibara na kabara-bara ang bara mga pakara. Teka mama para bababa na lang ako sa jeep na babiyahe. Patungo sa tagumpay kung eto bang kasabay hindi na bale. Sa kanyang pansinin mo, sa isang kalapit ko yung daming nabutas. Kala mo wala nang bukas parang sakit na walang lunas lumalala para bandita. Tumatatak pare huwag kang tatanga-tanga makinig ka na maigi para matuto ka. Tangina mo, iningal ako. Ulit. Makinig ka na maigi para matuto ka. Basta ganun ay pakinabangan mo. Sa susunod, magmistula kang perang nagsalita't lahat makikinig. Di yung magpapakit ka na lang palagi kahit na walang kwenta ang sinabi. Basta may babae lang na sa'yo kinikilig. Gago! Kulang ka pa, bakit? Buwang ka ba para mo labanan ng buhay na alam at kupal ka nga? Tangina mo, Spade. Ngayon, siguro, alam mo na ngayon, siguro. Yo, teka lang ha. May sugli sombrero ko. Kupal ka nga, Spade. Ngayon, siguro, ngayon, alam mo na siguro ang layo ng ating pagitan kahit di na kita gamitan ng sinasabing palupitan ay para ka nang inukitan ng pangalan ko sa iyong dibdib. Hanggang sa pag-uwi mo sa isip mo, boses ko ang maririnig. Tangina mo. Binabansagan mo akong adik, eh, hindi naman ako adik. O sige, ganito na lang, adik na akong adik. Pero tangina mo, asahan mo ngayon, hindi kita pagbibigyan dahil may 100,000 nakaabang, hindi kita kaawaan. Kaya asahan mo, Spade, kapag ako dito ang nagkampiyon, kung adik lang po, tangina, suportado lahat ng nakikipagsilbi sa buong tagsap ng Malabon. Laptop, magingay para sa laban na yan, oh. Ayun yung pinakamalakas na round ni Sparrow sa battle na to. So, I think round 3 gusto kong bigyan ng credits yung round 3 ni Sparrow. Kasi, yun nga, sabi nga niya, kung hindi ko man magamay yung format dito, dadaling ko na lang kung ano yung nakasanayan ko. So, nag-speed drop siya. And gusto kong bigyan ng credits yun kasi nilagay niya, actually, ang ganda ng placing kasi dapat talaga nandito sa, sa round 3 bilang panghatak. So I think ayun, gusto ko siyang bigyan ng credits doon. So itatabla ko yung round 3 sa score na 7. So behind 2 step behind or 1 step behind yung performance ni Spade sa round 3 from round 2 then si Sparrow naman 1 step forward naman yung round 3 niya compare sa first 2 rounds niya. So ayun, I think deserve ni Sparrow na makuha yung 7 points as strongest round niya itong round 3. Pero, ayun, round 1 tabla, round 1 and 2 round 1 and 3 tinabla ko yon. Sa round 1, parehas silang ineffective, parehas silang plain. Sa round 3 naman, parehas silang, nag-downfall yung performance ni Spade sa round 3, coming from round 2. Then, mas lumakas naman yung performance naman ni Sparrow sa round 3 compare sa round 2. So, nagsalubong sila sa gitna and bigyan ko na 7 points yon. So, that's 13 points all. Pero round 3, I think that's the deciding factor para sa akin. Ang daming effective na lines ni Spade. Then si Sparrow naman, I think 1 and 2 niya is almost the same. Okay? So, yun lang. 6-8-7 and that's 21 points for Spade. Kay Sparrow naman is
6, 6, 7, 19. Tama, 19. And that's 21 to 19 in favor of spade. 1 and 3 tabla. Round 2, spade. Suboy, one-on-one tournament. Ang laban, next round, 5-0 versus Sparrow. Ang boto, advancing to the next round, 5-0, si Spade. Bye-bye. Yun, spade. Judges tayo. Judge ako sa Spade versus Sparrow. Para sa akin, round 1 ay Spade. Si Sparrow parang pampagana pa lang, nagpapahinit pa lang. Tapos round 2 ay Spade pa rin. Kasi yung tinira ni Spade, marami siyang alam na gawin eh. Si Sparrow, yung pangalan niya, binubuhat niya kasi alam naman natin kilala na siya. Sarap. Tapos, round 3, yung isa na yung ginawa ni Sparrow, fan talaga ako ng mabilis. Tapos naintindihan yung water niya. Kaso parang nag-stamp kasi nawala siya. Si Spade, consistent siya. Kaya pag-tira ko parang. Yo, Rapido, tsaka nga pala sa BNR. Good vibes. Crispy Vanilla, yan ang insane. So, binoto ko, round 1, tayo silang dalawa. Round 2 si Sparrow. Nadala ako sa gusto niya ipahatid na mensahe na meron siyang ganito, meron siyang ganyan. Tapos, pero binoto ko pa rin si Spade kasi ganda ng mga wordplay niya. Namimigay yung mga bara niya. So, round 3, parang nag-over na yung double time ni Sparrow. Okay na sana kung medyo sunod-sunod na, pero maganda yung mga wordplay niya, bara pa rin ni Spade. So, Spade pa rin. Okay. Spade din, pero explain ko ng konti. Spade, performance-wise, Spade, si Sparrow may inconsistency siya. Yan ang may sinasabi. Minsan sabi niya, teka lang, parang nawawala siya. Pero tuloy-tuloy. Pero yun, yung performance, yung conviction sa mga sinasabi, lamang si Spade. Hindi ko na-breakdown per round. Content din, mas gusto ko yung kay Spade. So, overall, Spade. Yo, Icarus, Demcent, Team Good Vibes, DPI. Yung boto ko binigay ko kay Spade. Yung round 1 bibigay ko panantay. Yung round 2 mas lumamang si Spade. Si Sparrow kasi yung setup niya wala sa yung okay sa yung setup niya. Yung round 3 yun, mas lumamang, mas tumatak yung wordplay ni Spade. Si Sparrow, yung mas okay siya yung round 3 compared sa yung kanyang rounds. Ngayon, round 1 ay 2 tsaka 3 Spade. Pero respeto pa rin kay Sparrow. Si Sparrow lang. Okay. So, ang naging kapares ko, Rapido, tsaka si Icarus. Icarus to, di ba? Si Icarus to, di ba? So, yung at boto ni Rapido tsaka ni Icarus, round 1 tabla, round 2 Spade. Halos, ayun, pares sila. Ano lang, round 3 lang, dapat, di ba, sabi ko nga sa inyo, kuwang-kuha na ni Spade yon. Pero, binigyan ko lang ng credits, syempre, yung round 3 ni Sparrow kasi nag-speed drop siya, which is bago sa buong battle. Hindi naman siya nag-speed drop sa round 1, hindi siya nag-speed drop sa round 2. So, as credits, binigyan ko siya ng strongest round para sa kanya yon. And binigyan ko siya ng highest score dun sa past, hindi. Highest score within this battle. So, yun. Kaya tinabla ko yung round 3. Pero, to be honest, kung hindi nag-speed drop si Sparrow doon, malamang, lopsided to na Spade sa round 3. Diba? So, yun. Tapos na natin yung Spade versus Sparrow. Hindi ko in-expect na abot tayo sa 42 minutes para sa battle na to. Akala ko mabilisan lang. Kasi, kita nyo naman, diba? Hindi na ako masyado nag-explain sa per round nila. Kasi, obviously naman hindi naman siya ganun ka-debatable para sa akin. So, yun. Acero versus Flick G na ata yung next natin. Tapos, Rudik versus One Tamad yung huli. So, yun lang. Wala naman akong masyado pang sasabihin pa. And kita-kits tayo doon sa Acero versus Flick G. Mga kumag. Peace out.